Mainit na usapin sa Kamara matapos tutukan si Kong Zaldi. Kukaugnay ng panawagang ibalik ang budget ng Office of the Vice President. Ayon sa ilang mamabatas, hindi dapat alisin ang pondo ng OVP dahil ito ay mahalagang bahagi ng operasyon ng gobyerno. Babala pa nila, kung hindi maayos ang isyong ito, maaring humantong sa mas mabigat na parusa gaya ng kasong kriminal. Sa gitna ng sesyon, maring ipinaliwanag ni Zaldi na ang pagpigil sa budget ng OVP ay hindi makatarungan at may malalim na implikasyon sa serbisyo publiko. Pinunto niya na ang kapangyarihan ng Kongreso ay hindi dapat gamitin upang ipitin ang isang tanggapan, lalo pat ito'y bahagi ng konstitusyonal na mandato. Dagdag pa ng ilang kaalyado ni Ko, ang pagpipigil sa pondo ay maaari umanong ituring na pang-abuso sa kapangyarihan. Habang patuloy ang mainit talakayan, nananatiling hati ang opinyon ng mga mambabatas. May mga pumapanig kay Zaldi Co at naniniwalang dapat ibalik ang pondo ng OVP, ngunit mayroon ding naninindigang hindi ito dapat madaliin. Sa dulo, nakabimbi ng tanong, may iligtas ba ang budget ng OVP o hantong ito sa panibagong krisis na posibleng maglagay ng ilang opisyal sa alanganin? Kayo nga naman dalawa ni Tamba ang may hawak ng budget ng buong Pilipinas. Sige nga, sinong maglalakas ng loob na paparatangan ang Vice President maliban sa mga makakaliwa at saka sa mga makabayang black dyan sa House of Representatives at yung mga wok sa sa social media. Sino magpaparatang na ganyan na government official na babanatan si BP Sara na ninakaw niya ang confidential fund? Sinabi ba ng COA na ninakaw ni VP Sara ang confidential fund? No wonder isang araw pagising namin, meron din makapansin sa mata't ilong mo nag-iiba dyan sa House of Representatives. Baka meron din kaming mabasa ang post, yung ilong ni Saldico, mata ni Saldico parang may something. Huwag kong ganon. Alatagan niyo ho kami ng ebidensya. Si VP Sara, napakasimple. Anong sabi niya? Ang nasa NEP, ibig sabihin ho ng NEP, yun ho talaga yung budget. Ay yung budget for 2024, for example, yung NEP ng 2025, nandoon ho lahat ng budget ng ahensya, nakalagay ho doon. Yun ho ang sinasubmit ho nila dyan sa House of Representatives para pag-usapan. Naintindihan nyo? 5 million. 5 million. Diyan sa pagpapatayo ng mga, pag-repair at pagpapatayo ng mga school building, ng mga silid-aralan. Anong gusto nung nakipag-usap kay VP Sara? Gustong nenukin. Nakikipag-usap na di pa tapos ang budget deliberation, mga walang hiya. Nung hindi ho nila makumbinsi itong Ali, nagdagdag ho sila ng 10 bilyon. Yung 10 bilyon ho, hindi kontrolado ni Vice President Sara Duterte. Ang kakapal ng mukha nyo. Ang kakapal ng mukha nyo, kayong mga congressman dyan sa House of Representatives. Dahil hindi nyo makumbinsi yung Ali dun sa 5 billion, yung NEP na hindi naman request yung karagdagang 10 billion para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan, idinagdag nyo sa budget ng Department of Education. Ngayon, yung 10 billion, walang control ang DepEd doon. Ang kakapal ng mukha nyo, tapos sasabihin mo, nako. Pag sinabi ng COA, ninakaw ni VP Sara, yun pa lang ang pagnanakaw. Pero pagka nanggagaling sa isang congressman, hindi ko sasabihin yun. Pero pag nanggagaling sa isang blank na congressman, ang word na stolen, wag ho kayong maniwala. Anak ng tokwa. Says VP Sara stolen confidential fund. Kung yan nung mga litanyang yan, manggagaling sa isang congressman na merong napakagandang track record base dito kay Senator Villanueva. Sir, compliment yun kung di mo alam. Meron nga lang pagka-sarcastic ng konti. Puntahan nyo yung video nitong si Joel Villanueva. Ang dami hong magagandang review. Ang dami hong magagandang tinuran nitong si Senator Joel Villanueva dito sa nagsasabi kay VP Sara na ninakaw daw ho niya yung confidential fund. Ano ka? Congressman ka na? Kuha ka pa? Langya ka? Huwag hong ganun. Huwag nyo ho kaming paandaran ng ganyan, okay? Ito, baka sabihin, yung Philippine Star, ganyan lang naman talaga yan. Isa lang naman sa mga panggulo sa Pilipinas, wala nang ginawang matinuyang Pilipinas. Wait lang. Punta tayo dito sa mga kaibigan ng Philstar.
O edi punta ho tayo dito sa ABS. Ayan. Habang naglalakad ho itong si Saldico, siyempre tatanungin ho yan. Walking with question and answer. Yung Howie Boys niya, di nakaporma eh. Ito bibigyan ko na ho kayo ng heads up. Halos hindi makasagot dyan itong si Saldico. Yung tipong, lalakad siya, hindi mo alam kung sasagot ba siya o Sir, relax ka lang Relax ka lang. Kung pinaplano nyong kasama yan sa script nyo, just sa plan nyo, just stick to the plan, napapalabasin na ninakaw ni Bibi Sara yung confidential fund. Kasi masusunog kayo dyan, sa totoo lang. Pagka umabot yung punto na, sige, ilabas na natin kung saan natin ginasta yung confidential fund. Ipapaliwanag, kaso sasabihin nyo, hindi justifiable yung ano na yan, mga paggastos na yan. Confidential fund nga Confidential fund, ginagamit yon para mapabilis ang trabaho, mga anga, kasi kayo wala kayo noon, kasi hindi kayo tuloy nyo, hindi kayo, si BP Sara may confidential fund kasi nagtatrabaho, maraming ginagawa, maraming kalaban. Mga makakaliwang grupo, drogista, linalayo niya yung ating mga anak sa illegal na droga. At saka sa pagre-recruit ng mga makakaliwang grupo. Nililinaw ko lang ho sa inyo mga kababayan yun ho ang gamit ng confidential fund. Mailayo sa pang-aabuso ng mga kabataan, sa illegal na droga, at sa pangre-recruit ng mga kaibigan nitong si Franz Castro. Malinaw. Kaya meron ho siyang confidential fund kasi yung utak niya sobrang galing. Ibig sabihin itong mga buhaya na to, kaya walang confidential fund dahil mga tuloy nyo ho. Balat sibuyas yan di ba? Ang paliwanag nyo, bakit nyo kailangan magdagdag ng 10 billion sa budget ng DepEd gayong rene-request lang na pang-repair at paggawa ng classroom, 5 billion. Mga walang iya kayo. Yun ang ipaliwanag nyo, yun hindi nyo sinasagot yun kasi may problema yon. Ibig sabihin, kayong dalawa ni Tambaluslos at ikaw Saldico may control talaga ng budget ng sambayan ng Pilipino. Imagine, Comelec, hindi man nagre-request ng, magkano ba yun, 10 billion ba yun or what? Basta, nasa ganon, billion din ang pinag-uusapan dyan. Hindi naman nag-request ang DepEd. Gulat sila, ba't merong ganyan? Pang People's Initiative pa lang anak ng Petrang Kababata. Mga tangang to, kala siguro maiisa ang taong bayan. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo itong ambush interview dito kay Saldico. Galingan mo, sir. Galingan mo. Last shot mo na yan. Sabihin ko sa'yo, maling tao kinakalaban mo. Kung noon panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nakalkal ang mga kabulukan mo at hindi na-emphasize sa buong sambayan ng Pilipino. Relax ka lang, sir. Si Senator Joel Villanueva, opening salvo pa lang ho yan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako magre-react doon sa mga sinabi niya. Baka masama ako sa demanda, mahirap na. Eto mga kababayan, pakinggan natin itong si Saldico. Sige, sir. Sir! Okay. Sige, sir. Yun lang, sir. Sinasabi po ni VP Sara na even before the hearing daw po, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially, parang scripted yung budget hearings. Grabe naman itong reporter na to. Tanong mo na, tawa mo pa. Ibig sabihin na pagdinig pa lang nitong si Saldico doon sa tanong mo, bataan ko to tinatawanan niya yung scripted yung budget hearing. Ibig sabihin, naniniwala ito na walang script. Tuloy. Ano yan? Scripted daw po yung budget hearings. Nahihirapan sumagot. Bakit? Walang script? Kailangan mo ba ng script? Bigyan kita. Gusto mo? Di mo kaya? Kung di mo kaya, di magpahinga ka. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita. Paanong budol, paanong scripted, paanong peke, 32 million na nakuha ang boto niyan. Ikaw ilan ba? Binibigay ko na nga, dinadagdagan ko na 900,000. Mga nabudol na Bicolano. Ako Bicol Uy, mga Bicolano, iboboto nyo pa ba itong mama na to? Kasi walang bobotong dyan, mga Bisaya o Ilocano, walang bobotong ganun dyan sa mama na yan. Mga Bicolano lang maboboto dyan. Para doon sa mga taga-suporta na Duterte na Bicolano, kung meron man sa pamilya nyo, kung akala nila rinirepresenta ng mama na yan, yung mga Bicolano, bahala ho kayo. Tuloy.
Nakita niyo naman, may binabasa siya. Pinaral niya na meron siyang mga kakampi. Kailangan kasi kung di nyo nalalaman, sir, kailangan hong magbasa ni VP Sara. Kasi abogado yan, kailangan detalyado. Kailangan nilalatag ho ang ebidensya. Di naman ho kagaya ng ibang mga madadaldal dyan sa House of Representatives. Kesyo ninakaw daw. Wala naman nilalatag na ang tawag dito, na ebidensya. Siguro sabi ni Tamba, sige mag-all out ka na dyan. Banatan mo na. Na nag-abogado sa kanya, nandun na. Siminit. Di ba? Teka, ano nagkampi? Nag-abogado sa kanya. Teka lang, saldi ko ha. Huwag mo kaming lokohin. Huwag mo kaming linlangin. Ano nag-abogado sa kanya? Pinagtulong-tulungan nyo yung ale. Di lang kayo umugra. Anong... Ay, nako. Ayos ka. Nako. Huwag ganyan. Pangit yan. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Kasi hindi naman yung budget deliberation dyan sa committee mo ang perfect forum para sagutin niya yung mga tanong nyo. Mga kababayan, wag ho kayong magpadisib ha. Hindi ho korte yun. Hindi ho korte na kailangang sumagot ni VP Sara doon sa committee na yon, okay? Ginagawa lang ho nilang korte para kumbaga maging trial by publicity. Ito tatanungin namin si VP. Pagka hindi ka nakasagot dito, sambayan ng Pilipino, magsinuod kayo. Tatanungin natin si VP sa confidential fund. Which is mali, hindi yun ang forum para doon sa mga ganong klaseng katanungan. Yun ang gumagawa nun, ang COA. Nagpapaliwanag si VP Sara sa COA. Ang tanong, bakit hindi kailangang magpaliwanag dyan sa House of Representatives? Dahil mga politiko kayo at pupolitikahin nyo lahat ng tanong na ibabato nyo kay VP Sara. Punta tayo doon sa balanse, kumbaga makakakuha ng parehas na tanong at makakasagot ng akma itong si VP Sara, which is ang COA. Sa inyo hindi naman. Tatanggapin nyo pa, for example, sinabi ni VP Sara, doon sa 125 million, for example lang to, halimbawa lang hindi ito ang paggasta niya doon sa, yung 5 billion, ginamit ko para sa mga sa intelligence ng mga makakaliwang grupo na nagre-recruit sa mga kabataan. Pinabantayan ko ang mga ganito yung binayad ko sa mga tao. Tatanggapin nyo ba yon? Sasabihin nyo, meron namang NTF-L ka, meron namang ganitong ahensya, bakit di nyo na lang kayo nagpatulong sa kanila? Proseso nga yun. Ang gamit nga ng confidential fund para ma-shortcut lahat ng bagay, mapabilis. Yung birokrasya kasi mabagal. Sa bagay, wala naman kasi kayo kaya hindi nyo maintindihan, no? Tuloy. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Hindi pa final. Hindi totoo yan na hindi pa final. Dahil ilang beses niya na sinagot. In fact, ang 3 beses yan sinagot niya ng audit observation. Ninakaw niya ang pera, tapos ang tanong niyan, dapat isauli niya ang pera. Aba, magaling talaga itong mama na to. Memo, dahil yung unang audit ngayon naman, hindi pa final. Ano ba talaga, boy? observation memo, yung pagkakaalam namin na medyo fully disallowed yun. Pero na inayos niya yung dokumento. So, kalahati lang yung kanyang, kalahati na lang yung naayos niya. Okay. Sir, ano mangyayari sa budget ng OVP ngayon? After yesterday's... Pagod na pagod ka na, sir. Nakalimang hakbang ka pa lang, ha. Wala kang exercise siguro. Buti pa, imbis na atupagin mo si VP Sara, kayong dalawa ni Jude Asidre, mag-jogging kayo. Tigilan nyo kakakain ng baboy. Tigilan nyo kakasipsip sa taba ng baboy. Nagmamantika yung likod mo, sir. Ruling ng panel. Kakaroon kami ng EXCOM ngayon sa so hopefully after this we have some decision, pero sa maraming kami nag-usap-usap kahapon, talagang hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. So dapat yung pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa agency for... O sinong nagdidesisyon? Sinong nagdedesisyon sa budget ng mga ahensya ng sambayan ng Pilipino? Sinong may hawak? Sinong mag-a-approve? Sinong magbabawa sa mga proyekto ng OVP? Tingnan natin, ha. Checkmate na kayo, una pa lang eh. Checkmate na kayo. Anong sabi ni VP Sara? Wala na, checkmate kayo mga brads. Sige, subukan yung hindi aprobahan yung budget ni VP Sara. Ano sasabihin?
Di ba? Sabi ko naman sa inyo, sinong may control ng budget ng sambayan ng Pilipino? Pag hindi sila nagpakaaso dyan sa komite nitong si Saldico, hindi sila makakakuha ng budget sa gobyerno. Check and balance. Katulad namin sa Kongreso, ang DSWD na pang-ayuda sa may hirap, dapat ibigay natin sa DSWD. Okay, palakpakan natin. Hindi pwedeng pagkatiwalaan si BP Sara, isa ho siya sa pinakamahusay na naging mayor sa buong Pilipinas. Tapos itong merong napakagandang kasaysayan pagdating sa mga isiniwalat nitong si Senator Joel Binanudo. Pero siya dapat pagkatiwalaan. Galing. Sila yung isip, parang walang politika. Uy, siya po ang namumulitika. So, talagang binubudulo tayo araw-araw. Siguro naman sa after 10 years or 6 years, alam na natin kung sino siya. Matalino po. Sinasabi ko palagi, matalino po ang Pilipino, ang taong bayan. Doon ako nagulat. Hindi ko expect yun. Para daw walang politika. Ano ang sole purpose? Bakit kailangan ni VP Sara nang gumawa ng mga alternatibong pagtulong sa ating mga kababayan? Dahil alam nyo ho, naging issue na yan dyan sa Senado. Teka lang, meron namang ganito sa DSWD. Meron namang libreng sakayang pamahalaan. Hindi to verbatim, hindi ganito pagkasabi. Pinupolitika ho yan. Pagka hindi ka kaalyado sa politika, di naman ho kayo magkakaroon ng access sa mga ano na yan, dyan sa mga tawag dito, dyan sa mga programa na yan. Di ba? Ganun ang pagkasabi nitong si BP Sara. Ganun ang pagkasabi nitong si BP Sara. Ngayon, di manghingi ka na lang, magparekomenda ka, anong nangyari? Sa tingin nyo ho ba pagbibigyan siya? Ang makakapagbigay lang ho ng AX, TUPAD, AKAP, yung mga congressman na yan, mga senador. Pero yung Office of the Vice President, hindi ho siya bibigyan ng ganon. Kaya kailangan ho niyang gawin yon para makatulong sa ating mga kababayan. Kasi yun nga ang training sa kanya, kailangan niya magtrabaho, tumulong. Yun ang training niya. Hindi naman ho siya spare type, kagaya nitong si Leni Robredo. Kasi siya na, hindi ho ganon training ni VP Sara. Uy, siya po ang namumulitika. So, talagang binubudulo tayo araw-araw. Siguro naman sa after 10 years or 6 years, alam na natin kung sino siya. Matalino po. Sinasabi ko palagi, matalino po ang Pilipino, ang taong bayan. Alam nila kung ikaw nagsisinungaling. Alam nila kung ikaw nabubudol. Tanong ko lang matalino daw ang taong bayan. Sa tingin nyo ba nagsisinungaling si Saldico? Sa tingin nyo ba nambubudulo ba si Saldico? Sa tingin nyo ba mapagkakatiwalaan niyang mama na yan? And matindi po ang karma sa 27,000 na pinatay. Kailangan po ng hustisya. Kawawa po yung mga pamilya na dinurog, na nawalan ng mahal sa... Uy, grabe pati AJK Tinatanong ko lang kay VP Sara, pati AJK pinasok mo. Ibig sabihin, nakalatag niya. Just stick to the plan. Ayos. Definitely tatapiasan, sir, yung budget ng OVP. If yung proposed that will be approved, this, meeting, I think, majority. Siyempre pag-uusapan nyo, magmumukha tayong tanga pagka hindi natin naprubahan. Bigyan na lang natin ng 1 peso budget. Of the, ayan Tapos gusto ko makita reaction nitong si Marcos Jr. pag gaganon yung kay-unity niya noon. po ang sentiment, no? Hindi mo pwede dahil nawala na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much worth to ngayon? 2 billion. So, kitang-kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt. Gano'ng kalaki yun, sir? Yung yung ayuda. Mga 50 plus million lang yun, sir. O pati yung... Sobra kalaki. Sobra kalaki daw. Yung 2 billion na budget ni VP Sara doon sa mga programa niya, 2 billion. Pero itong mga congressman na to, balita natin, mahigit 1 billion isang araw ang pinamigay doon sa serbisyo fair nila sa Davao City. Di umano, mahigit 1 billion. Yung 2 billion sa loob ng isang taon, sobrang laki daw, sabi nitong mama na to. Pero, yung 1 billion, mahigit 1 billion sa isang araw, hindi malaki. Palakpakan ho natin. Huwag mo kayo magpabudol. Okay, thank you, sir. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang mga pambubudol dito si Saldico. Ngayon naman, pakinggan ho natin itong si dating Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo. No?
kung ano mga punto de vista niya dito. Ito, mga kababayan, malupit ho to. Si VP Sara talaga ang target. Ito ho. Tuloy, game. Ng Kongreso na talagang ang may control dyan, palagi ang Speaker at yung Chairman ng House on Appropriations. Yan na talaga yan. Wala nang magagawa. Ang problema dyan, matagal ko nang sinasabi, yung bicameral committee, pagkatapos maaprubahan sa House of Representatives at sa Senado, yung budget, dumaraan pa sa bicameral mga kinatawan ng dalawang sangay na yun. Pagkatapos, yung hindi nila napag-usapan doon sa dalawa, ini-insert nila doon at yun ang lumalabas. Para sa akin, that's unconstitutional. Kaya matagal ko na sinabi, they have to question this bicameral committee. Wala namang umakit. Correct, attorney, ang daming agencies, nagugulat sila pag-release ng budget, pagdating sa printed, nagugulat sila. Like, di ako nagkakamali, sa DPWH, 170-something billion din na tinanong, hindi rin nila alam kung bakit nagkakaganon. Kaya correct po kayo, attorney. Dapat po talagang masolusyonan ng ganitong patakaran ngayon o yung ginagawa ngayon sa House. Pero kaugnay niyan, attorney, sinabi ng ilang mambabatas na posibleng ibigay lamang sa OVP ang naayong budget batay sa mandato nito at depende sa magiging resulta ng susunod na pagdinig sa budget ng OVP para sa taong 2025. Ito yung 2 bilyong piso po, attorney. Irrelevant naman kay Inday Sara. Sinabi niya, I can do without. Kung ayaw niyo, diwag. Pero kung ayaw, it does not come to that. Kung i-zero budget nila, mukha namang hindi. Mukhang gagawin lang 50%. Correct. Pero kung i-zero budget nila, may problema sila dyan. Kasi that will be a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. In which event, Inday Sara can go to the Supreme Court and question that. Hindi mo naman pa pwede yun. Dahil opisina yan Kailangan, lalo pa vice presidente, pangalawang posisyon, pinakamataas sa hierarchy ng political leadership dito sa ating bansa. Pero yung 50%, hindi, wala yun Kahit na walang budget, tatrabaho ko. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda Walang agenda siya. Bahala ka. Tayo ay naniniwala doon. Kaya mahal ng sambayan ng Pilipino itong si Madam Sara. Pero itong mga ano na to, itong mga woke sa social media, wala naman silang alam sa politika at bumabase lang sila sa post ng mga biased mainstream media. Tuwang-tuwa sila pagka meron silang nakikitang post. Aral-aral muna kasi bago mumira. Huwag yung bibira ka, wala ka namang alam Hindi nyo naman, lugar nyo lang kung laro lang kayo. Kung gusto nyong malaman talaga yung politika, pag-aralan nyo na maigi. Hindi yung pagka nakakita kayo ng post, analyst na kayo kagad. Huwag kayong gumaya kay PH Update. Siyadong nagmamarunong. Hindi, nagbabasa lang naman, nagre-react lang tayo. Diba? Ganun lang naman. Sa buhay niyo, basta ako magtatrabaho, sabi niya. Correct, attorney. Tama po kayo, pero parang medyo mahirapan tayo makapagtrabaho kung medyo bitin-bitin ang ating budget, attorney, no? Kung kakalahatiin, ano kaya mga solusyon na gagawin dito ng ating VP? Like, support na lang din ng mga ibang departments or government agencies sa mangyayari dito. Madali lang naman yun All you have to do, kung wala kang budget, di tumakbo ka sa mga departamento, may ka ng ayuda. Bibigay naman yun meron naman silang budget Correct. Exactly on point, attorney. At ano naman po masabi niyo, attorney, sa planong impeachment laban kay VP Sara dahil sa issue ng confidential fund? Unang-una, yun yung confidential funds as a ground. Hindi yung impeachable yun. Number one, yung pondo ng confidential, yun ay galing sa Office of the President. And the President has the power and the right to have confidential funds for obvious reasons, security. At nung humingi si Inday Sara, dahil nga sanay siyang humawak ng confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Correct. Binigyan kaagad siya ni Presidente Marcos Jr. So, paano masasabing unconstitutional yun? Yung pondong yun, galing sa Presidente. At binigay niya para gamitin doon for the purpose for which it is intended. So, wala ka na, paano mo sasabihin na illegal yun? Number two, yun naman hong sinasabing yung 73 billion something na sabi ng COA, sabi niya,
medyo hindi yata tama yung paliwanag ninyo. Kaya meron kayong notice of disallowance. Yung ginagamit ng Kongresong yon, hindi yun dapat ginagamit pa yon kasi premature, hindi pa pinal. So pag hindi pa pinal, bakit mo gagamitin? Kasi there are many instances where attorney, pinapasa-oli na nga eh. Hindi pa nga final yung notice of disallowance. Itong si Saldico, sa sobrang advance mag-isip, kailangan na daw isuuli ni VP Sara. Ganyan nung katindi. Baka bangag din. COA gives a notice of allowance and reverses itself pagkatapos mapaliwanagan. So malabo na yun. Pangatlo, merong pending sa hukuman, Supreme Court, on the question of the legality of the confidential funds. Kaya dapat talaga hindi nila pinag-uusapan yon. Maliban pa sa pinag-usapan na nila nung dalawang hearings na nakaraan, in fact, they decided na huwag nang bigyan siya ng confidential funds. Talagang pinopolitika lang siya. Yun ang maliwanag doon. Correct. Napakalino, Attorney. Kaya yan, Franz Castro, napakalino ng advice ni Attorney Salpanelo. Makinig ka ng mabuti para hindi ka magkamali sa tuwing may budget hearing dyan. Ay no, mahirap dito, Attorney. Talagang napakalino. Pamumuliti ka talaga to. Alam naman natin, nakalaban ng Estado, itong sila Franz Castro, na yun yung masaklap, nakipag-connive ang ating pamahalaan. Pero sa ibang usapin naman, Attorney, ito po, patungkol naman sa ating foreign direct investment. Ito, kung ang Kamara, sa ibang usapin, iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumagsak ang net foreign direct investment ng bansa nitong Hunyo sa $394 million mula sa $555 million noong nakaraang taon. Mas mababa rin ito, Attorney Sal, sa $510 million na naitala noong buwan ng Mayo. Pinakamababa rin ito, Attorney, mula sa nang maitala ang 314 million FDI noong April 2020 kung saan kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ano po nakikita ninyo dahilan, Attorney, kung bakit ganito patuloy yung pagbagsak po ng banyagang nais mamuhunan sa... Sino ba namang nasa katinoon na pupunta sa Pilipinas? Nakikita naman nila presidente bangag. Very unstable ang pamahalaan. Walang ginawa kundi mamulitik at mangurakot itong mga buhaya na to. Di pa natin alam kung gagera tayo, di ba? Ating bansa. Unang-una, hindi nakataka-taka na nawawala yung mga investments. Kasi nga, alam nyo, ang investor ng isang ibang bansa, dayuhan, ang unang tinitingnan dyan ay yung peace and order. Correct. That's one. Correct. Number 2, tinitingnan dyan yung infrastructure. Number 3, tinitingnan dyan yung stability, political instability. Ay yung tatlong yun, nakikita nila, medyo may problema tayo sa peace and order. Nagbali ka na uli. Yung crime rate, umakyat na. Yung drugs, nandyan na naman. May resurgent. Pagkatapos, itong infrastructure, nakikita naman natin. Ito mo yung nangyari sa floods. Yes, correct. Paano ka mag-i-invest ka rito? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!